Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Yung Hi! kuya pala. Hi, chatters! Hello, everyone. Hello, Hi. everyone! Hello We are to we are down to 4 last episodes for the season. yes. Ang layo na. Four. Talaga? Uy, five. Because this is the 8th. So Yeah, 8, 9, 10, 12, Huwag kang 5. magalit. Okay. Huwag kang Last magalit. 5. Last 5. So, ayun. Election week. Election week ngayon. So, ang topic namin, hindi na po kami gagamit ng roleta, pero kasama talaga to dun sa topics namin. Which is, Ko. sasabihin na ni C, kasi hindi ko talaga alam yung topic na ito. And topic niya to. Eh, Oh, naalala topic ko dito. kasi baka pwedeng ito ang itapik natin kasi election week nga. So, yung topic is wala talagang connect sa election. Charot. Gusto lang namin. Gusto lang namin. Banggit na ba yung election week? Tapos, tanga ka talaga. By the time na So, i-upload to, for sure, tapos na yung election. But, Nanalo ka na. nanalo ka na siguro or natalo Kung ka sino ka na. man. Congratulations. True. Ayun. So, yung topic is, what is social media's impact to politics? At dahil ako may topic dito, ako palang mauna. Bobo. Ay, sorry po. Alam mo yung parelax ka pa kasi kala mo hindi ka binigay. Ikaw pa. Oo. Sit. Gusto mo to, di ba? Ayan na nga. So, kaya ko naisip to, hindi ko din alam. Feel ko talaga, kasi nga may parang narinig ko na before may election, pero hindi ko talaga alam kung kailan. Para sa akin kasi, meron siyang positive at saka negative impact. So, dati kasi 'di ba, hindi naman wala nung mga unang panahon, panahon Panahon ni pa hapon. wala naman ganyan-ganyan masyado yung social media. Eh, since ngayon, isa sa pinaka, parang sabi mo ng 90% na lang, 90% naman lahat may social media. So, yung iba na lang yung hindi nag-open ng mga ganon-ganon. Sa Sino generation yun? ngayon. Sino yung 10% na yun? Yung mga 70, hindi ka sure, meron mga 70 years old nagti-TikTok, di ba? Basta True. yun. So, yun. Kaya naisip ko siya na anong impact niya ngayon sa politics ngayong sa year na to. Para sa akin, malaki yung impact niya kasi parang lahat na nga ng tao may social media, 'di ba? Nangangampanya sila via posting, Facebook, lahat na meron, nakikita mo na. Kaya naging aware tayo na may election kasi may mga nagpo-post na ganyan-ganyan. So yun, para sa akin malaki yung impact niya kasi wide na yung range na 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 nasasakop niya, 'di ba? Tapos yun sa positive way yun, parang wide na yung range na nasasakop niya, na parang kahit yung mga hindi na napupuntahang area ng mga tao or pangangampanya, aware na yung tao na kung sino yung mga tumatakbo, ganyan. Hindi na nila kailangan mag-abot ng 500. Charot. Alam. Hindi mo sure. Joke lang po. Baka babaya may Oh, Joke lang po, nangyayari. hindi pa kasi ako naabutan. Totoo naman yun kasi nakita ko yun sa probinsya. So, yun. Napaka-powerful tool kasi ng social media ngayon, di ba? So, yun. Isa yun sa positive way na wide range na yung nasasakop ng pangangampanya. Tapos, um,
mas informative na sa lahat, 'di ba? Parang pati yung ano na yun tawag nila doon pag bago mag-eleksyon, yung meeting de avance nila, 'di ba? Pwede na ring i-live, 'di ba? Hindi na kailangan na pupunta ka sa dun sa covered court para lang manood nun, ganyan. So, yun, wide na yung news, informative, mga gano'n, mga positive na masasabi ko. Yung negative naman niya, para sa'kin, siguro yung iba, yung mga misinformation na kakalat, at saka ano, paano ba sasabihin yun? Sa panahon ngayon parang dapat lahat ng ipo-post mo 'di ba dapat pinag-iisipan mo. So ayun, minsan dapat ano, para sa'kin yung negative nun 'pag meron silang mga ano ng tawag kasi dun, yung mga short, ano nila, 'di ba 'pag may mga pino-post sila, may Slogan. slogan gano'n. Dapat pag-iisipan mo mabuti kasi 'pag hindi, yung ipo-post mong picture mo na may Nakamute. slogan, pagko pagfe-fiestahan yan ng mga tao 'di ba, ko-comment Gagawin memes. section, gagawin ng memes yan. So dapat yun parang feel ko isa yun sa magiging negative ano niya. Tapos ngayon nakikita ko yung iba kahit hindi pala tumatakbo, nagma-My Day, ginagamit nila yung mga background ng mga kung ano-ano na iboto, dating sindikato ngayon nagbago mga gano'n-gano'n na sila. Parang yun yung isa sa negative na masasabi ko. Naging ginawa na siyang meme lahat, ginawa ng fun, which is dapat tini-take natin ng serious kasi ano 'di ba, sila yung I mean para sa ano ba, para sa hmm, anong tawag dito? Ano na yung election ngayon? Hindi kasi siya sa I mean ano lang siya 'di ba, Local. local, oo 'di ba? So yun. For now, yun pa lang ang naisip ko kasi honestly speaking hindi po ako talaga botante. Hindi ako ano sa politics, ganyan. So, yun. So, konti lang yung yung knowledge ko tungkol dito sa topic ngayon. Mamaya siguro ulit meron, so kayo muna. For now, yun lang muna sa'kin. Okay, I'm the next. Hindi, ano I'm po done. kasi talaga, hingi po ng favor si B na siya ang last sa topic na to. And then for me, I agree with that. The positive impact of social media to politics, it's easier for them to connect with the people, di ba? Para makikita rin ng mga tao kung anong klaseng Tao pa, uh, tao. tao ba to? Charot. Kung anong klaseng uh, anong pagkatao, ano kasi tumatakbo tong tao to. Anong klaseng tumatakbo? Anong Yung klaseng tao 'to yung tumatakbo? platforms and how he Oo. lives his life, his daily life. Diba? Kasi syempre sa social media, makikita naman na talaga natin lahat ng there are a lot of people who share their daily lives in social media. And mostly, kaya nga nang sabi nila, this coming election will be local election. So mostly are barangay, inter-barangay, I Barangay. mean within the barangay. And SK. And a Mm. lot of a lot of um a lot of youth nowadays are running for SK, 'di ba? So yun, since napakaano naman ng youth sa social media, makikita na natin. And nakikita ko sa X and sa Facebook na ang daming mga influencers na they are running for position. And for me, I think ginamit nila yung pagiging famous nila sa social media to Mm. enter the politics, which is
in the Philippines, parang ano yun eh, parang normal na yun. Kung sinong sikat, siyang vote, di ba? And that's one of the negative impact of social media towards politics. And another negative impact of social media for politics is the division of people. Diba? Marami nang na-divide sa atin. I mean, there are some friendship, there are some families who were divided because of their political views. Mm. And the social media gave a lot of impact on that. Kasi sa social media sila nag-aaway, sa social media sila kumukuha ng mga information about each parties na sinusuportahan nila. And hindi naman natin alam kung lahat ng mga nasa social media are true, 'di ba? Kasi nga talamak ng misinformation sa social media. And another negative impact of social media for politics is yung hindi na masyadong siniseryoso. Gaya ng sabi ni C, hindi na natin masyadong siniseryoso ang politics because of we are used to mock each other. And ginagamit na lang natin yung pagiging famous na lang natin, 'di ba? To run for a position, which is hindi na na-apply ng mga tao yung critical thinking when it comes to voting someone, that you really have to know, that you really need to know the person before you vote. Does this person knows a lot of things when it comes to laws, politics? I mean, yeah, for about laws, regulations in the Philippines. Hindi lang dahil sikat sila, artista sila, influencer sila, i-vote mo na, diba? So we really have to think properly. Does this person would have a good impact to the society, since this coming election is the smallest part of politics, 'di ba? So dun mag-i-start lahat. Kung dun sa maliit na part ng politics na yun is hindi na maayos, what more sa bigger picture? I mean, the bigger part ng politics, 'di ba? So I think for me, we really have to be sensible and critical when it comes to voting. We shouldn't base our decisions because of their influence in our society. True. So yun lang. Very, very well said. And I couldn't agree more. Thank you. Yun na yun. Yun na yung entry niya. Tapos na. You're done? Yes, please. Okay. So, Yes, please. yes, please. Yes, please. Ako naman, Ayoko na magsalita. Yes, Kaya please. nga. ikaw na, please, ikaw na. So, yeah. So, what's the impact for me ng social media sa politics, correct? Yeah. What is social media's impact to politics? Okay. Para sa For you. yeah, for me, of course. And for the nation. Okay. Okay, so para sa akin, ngayong election, syempre, i-relate natin sa election. Katulad ng mga sinabi nyo, I believe na because of social media, nagkakaroon na tayo ng direct na interaction with the politicians, whoever is running. So, dun din natin mas nakikilala pa yung tao. Kasi nga, as what you said, guys, na nagpo-post na sila dun ng mga personal lives nila, or yung mga ginagawa nila sa politics, ganyan. So, mas nakikilala natin sila. Inaalaw tayo ng social media to know more about these politicians. Ganun. Though hindi naman siguro yung buong sila, but part of them, na in a way nalalaman natin yung way of living nila, yung mga ginagawa nila, ganon. And for me, that's a positive impact because na ano natin,
in a way na judge natin, nakikilala natin. Mas parang kunwari itong way of life nito medyo extravagant, ganon. Parang nawi-weigh natin na, okay ba 'to kapag naging ano natin 'to or magko-corrupt lang, yung mga gano'n. Parang Gagastusin lang. gagastusin lang ba? Mga gano'ng judgment, gano'n. Mm-mm. So, that's one thing. Pero, so that's for the election. Since election, marami naman na kayong nasabi regarding sa election and nag-a-agree din naman ako. So, dun naman na tayo sa talagang politics na. So, para sa akin itong social media na 'to, nung tinanong niyo 'to, ang una talagang pumasok sa isip ko is yung social media nagiging part na ng, parang nagiging decision making ng mga politicians, 'di ba? Mhm. Parang for example, observation ko 'to. So, ako kasi lagi ako nanonood ng Tulfo in Tulfo. action, gano'n. So, ang napapansin ko doon laging yung mga nagte-trending na issues, gano'n. Parang siyempre meron silang direct na politician doon, si Senator Tulfo, 'di ba? Mm. So, na-e-escalate 'yan agad sa Senate, 'di ba? Mm. Which is parang dun na nagbe-base yung mga politicians or yung government natin na kung ano yung pagtutuunan ng pansin na issues or concern. Parang gano'n. Nagiging, kung ano yung nag-trending sa social media, gano'n. Yun yung tututukan nila. Tapos based dun sa issue na yun or sa concern, magka-come up sila ng mga bagong laws, yun, 'di ba? Ng mga lalo na sa mga OFWs kasi yun yung na-observe ko na ang daming issues, ang daming concerns, tapos yun, dun sila, from there, nagbi-build sila ng mga ito dapat yung gagawin nating batas, yung mga gano'n. Yun yung isa sa maganda or pangalawa sa magandang impact din naman ng social media. And, napapansin ninyo na ang bilis aksiyunan ng mga Mm. politicians kapag trending, 'di ba? Mm. So True. so parang, so ang swerte mo kapag yung issue or yung concern na meron ka ay trending kasi Trending. for sure yun ang tututukan talaga nila. On the other side naman, 'pag hindi masyadong pinag-uusapan or maliit lang na hindi talaga din tututukan. That's the reality of, 'di ba, na nangyayari sa atin. So, kung feeling mo may concern ka, gawin mong trending para pagtuunan ng pansin. Pagtuunan ng pansin. Totoo yun, totoo yun. Yun yung na-observe ko. Tapos, yun nagkakaroon din parang din, advantage din compared dati na meron lang tayo, na siya pero wala pa akong sinasabi. I mean, malaki kasi talaga yung comparison from before to ngayon. Kasi hindi naman ganyan kalaki yung impact ng social media noon. Yeah, Ano because lang, papel-papel lang nun, di ba? yes, because before meron lang tayong tinatawag na mainstream media, 'di ba? Yeah. And pag sinabi mo yung mainstream media, gustuhin man natin o hindi, meron yang mga pinapanigan kahit sabihin nila na wala. So parang filtered yung mga pinapakita nila sa atin about sa nangyayari sa mga politics, sa mga issues sa politics, 'di ba? But because of social media, nabubulgar na yung mga bagay-bagay na yun, yung mga bagay na hindi natin alam na nangyayari before, parang big deal sa atin na katulad na lang nung confidential funds. 'Di ba parang Oo, hindi yung na 50 million. hindi naman natin alam yun, wala naman tayong alam na puwede palang may gano'n. Pero Ang dati tagal-tagal ng eh. oo, I mean, pag nanonood kami ng news minsan, "Oh, kailan pa yung issue na yan?" Parang gano'n. Nagugulat kami. yun. 'Di ba parang may mga bagay na hindi natin alam but because of social media nagkakaroon tayo ng knowledge about certain things about sa politics, gano'n. Politics. And then align dun sa na yun, sa mga issues na align dun sa na yun, Ilang align yun? mga 3. Align dun sa issue na yun, na parang kapagka hindi mo din talaga alam, parang naniwala ka agad na, confidential funds yan. So, na ninakaw yan kasi hindi nila sinasabi, gano'n, 'di ba? But
dahil din sa social media na may mga nagbibigay sa atin ng information na nalalaman natin na hindi naman pala yun Ninakaw lang. kino-corrupt, oo. Mm-mm. Alam mo yun kasi kung ako makikinig lang ako sa mainstream na yun yung binabalita. So limited lang, mayroon na tayong agad na conclusion na, corruption yan, gano'n. But because of social Mm. media na maraming nagsasalita, maraming nagbibigay ng information, maraming nagbibigay ng mga facts, ganyan, na-e-enlighten tayo na, hindi, ano lang 'to, pinopolitika lang 'to kaya sinasabi na ninanakaw na ganyan. So, um, isa is yung sinasabi niyo na maraming nabibigay na information ang social media, but Wide range. oo, but under nun may fake news at saka meron Yan talagang na nga, na informative. Kaya misinformation. dapat tayo nasa sa atin na yan na maging responsible tayo kung ano yung paniniwalaan natin at hindi paniniwalaan, gano'n. Tapos may Ano. Mm. merong nabanggit kanina si regarding dun sa nagdi-divide ng mga ano, ng mga family, ng mga relationships, ganyan, because of social media na may pinapanigan, Ayan. may hindi napapanigan, gano'n. Yun nga parang, kasi 'di ba ang pinaka-reason naman kung bakit may social media is for us to be united. Kung sa malayo ka, 'di ba, pero yun nga, Yes. isang negative impact is yung nagtatalo-talo tayo sa social media dahil magkakaiba tayo ng mga perception, ng mga beliefs, ng mga gustong mga politicians, ganyan. Which is actually, I think, okay lang naman yun kapag nagde-debate. It's just that yung mga ibang netizens ay talagang namomersonal. 'Di ba? Mm. Yun ang para sa'kin healthy kapag nagde-debate tayo kasi siyempre may mga natututunan tayo, nalalabas natin, naririnig natin yung mga other side, okey yun na nagde-debate. Pero ang pangit lang is kapag namomersonal na. Yun din naman na nabibigyan tayo ng platform to share our thoughts, ganyan. But yung mga iba nang-a-abuse kasi nga social media yun, hindi naman harap-harapan, malalakas yung loob nila, nang-ju-judge na sila, gano'n. Mhm. So, I think, yun. Tapos nasabi na rin ata kanina na yung direct interaction, nasabi na ba yun? Hindi pa. Kanya yan. Yung Hindi, parang nag-aabot ng 500 sabi ko lang. Kasi parang in my perception naman, kasi dati nung walang social media, ang hirap nating abutin sila, ang hirap nating makausap, 'di ba kapag Mm. kampanya lang. 'Pag kampanya Mm. lang natin sila nakikita, 'pag kampanya lang sila umiikot, ganyan. Pero 'pag tapos na, hindi mo na Yes. sila makita, ganyan. But because of social Mm. media, na ano na sila, medyo reachable na sila, na Mm. puwede natin silang i-direct message, kung hindi man sila yung naghahawak, at least meron tayong interaction dun sa handler or sa admin ng social media nila. But at least closer na tayo, gano'n. True. Tsaka yun, um, mas ano tayo, mas nagiging yun nga, parang wide na yung pagkakaintindi natin sa nangyayari sa politics, sa government natin Mm. because of social media. That's true. Yeah. So for now, that's it. Ano lang idadagdag ko. Sa'kin, yun nga, dahil sa social media, kahit na hindi ka into politics, dahil sa social media, nakikita mo na lahat. So parang i-check mo, minsan magre-research ka na din ng ganito, ganyan, mga bagay-bagay. 'Di ba? Parang yung mga dating hindi interesado sa politiko ngayon, parang nagkakaroon sila ng interest kasi nga yung mga shini-share nila, yung mga, platforms nila, 'di ba, mas na nila dun, mas na-e-emphasize nila na hindi na kailangan na yung isang araw lang na magmi-meeting de avanza sila, at least dun makikita na mashi-share na lahat ng mga tumatakbo, ganito, ganyan. So, yun lang naman kasi yung topic lang naman natin is about sa social media, 'di ba?
So, yun. May yad ka pa ba, A? Yun. Inaantok na ako. It's a tie. Hindi. Ah, Naging botante ka na ba? Nag-vote ka na ba once in your life? Me, no. never. Never. Never ako talaga. Same. So, same din Ikaw? lang tayo. Same. Oo. At Ang ito kakapal isa. Mga walang pakinabang sa Oo, ang kakapal na mukha namin. Na actually, ako, nag-register ako before. Kasi tumakbo rin naman akong SK. But that was before. And napaka-useless naman talaga ng SK. Wala namang ano yun. Wala namang impact sa government. Mm-mm. So, yun. Naging SK ako nung barangay before. Wow. But that was the last time that I voted. So, yun. Parang kumbaga yung vote pa naman nung mga panahon kong yun. Panahon natin na yun. Parang hindi pa siya yung seryosong vote. Kasi parang vote lang siya sa classroom. Na kung sino gusto maging candidate for these positions, tatakbo, di ba? Eh yung sa barangay namin noon, ano lang kami, 7 lang kaming tumakbo. So sakto-sakto lang sa SK, bilang ng SK. Ang labanan na lang talaga doon kung sino yung magiging number 1 na Mm-mm. SK Kagawad. So yun. Ano ko pa nga doon kasama ko doon si Henry, kasama ko doon yung isa kong pinsan. Tapos yung mga iba na kabarangay. So yun, mako-compare mo talaga yung politics before and politics now. Na ano rin talaga sila, na nai-influensyahan na rin talaga sila ng social media. Gaya True. nasabi nga ni B kanina, mas mabilis na yung actions nila kasi nga na-publicize na siya. Mm-mm. Oo din. Unlike before na kaya pa nating itago within the barangay yung mga problema ng barangay. Ngayon, kahit problema na ng pamilya nyo, alam na ng buong barangay, ng buong, Oh my gosh. di ba? Meron ako question. Sa inyo, ano yung, syempre, pinanganak naman tayo na walang social media, di ba? And na-feel din naman natin yung politics, di ba? Kahit nung mga high school tayo kasi kinu-quiz natin yon. Naalala ko. So, para sa inyo, ano yung mas gusto ninyo? May social media or walang social media sa topic na politics? For me, I think we still need the social media. Kasi nga, gaya nga nung sabi natin kanina, mas naging informative na tayo when it comes to things. Kasi nga, sa panahon naman talaga natin, iilan lang naman ng mga mahilig magbasa ng libro, ng dyaryo, and whatever. Unlike ngayon, kahit ayaw mong basahin, mababasa mo kasi nga, nasa feed mo na, di ba? And then Yes. you be interested about the politics kasi nga, kailangan mo rin naman talaga maging interesado dun sa politics kasi that's part of your life, di ba? So I think having the social media that portrays or na nagbibigay ng information about politics, I think it's okay with me. But we just have to be mindful and responsible in understanding and sharing information about things in life, di ba? How about you? Ako din, feel ko, lalo na sa generation natin ngayon, feel ko mas importante siya. Kasi, yun nga, hindi lahat may social media, pero siguro may kapitbahay kang chismosa na magsasabi na ito yung nabasa mo, ito na yung, mabilis na yung pag-spread nung balita kasi may social media na, yung news about sa mga tumatakbong politiko, ganyan, mabilis na siyang nasi-share kahit sa mga walang knowledge sa politics, magkakaroon na sila ng knowledge based dun sa, based dahil sa social media nga. Ako naman, And you? yes. Yes. Ako naman, yes. Ang sagot ko din doon. Kasi idadagdag ko yung positive impact din ng social media sa politics ay mas nagiging involved yung mga tao. Yun na nga. Kasi dapat din pala na maging involved. Kasi kung titingnan mo, hindi lang siya yung mga matatanda na lang ang involved ngayon. If you remember yung
national election, yung sa presidents, diba? Sa Mm-mm. presidents? Sa Yes. president. Presidents. Oo. Mas involved yung mga kabataan noon. So, mas maganda, isang impact din, isang magandang impact din yun na mas involved yung mga tao. Mapabata, mapamatanda, mapatambay, mapaprofessional. Tambay. Mas involved yung mga tao. Kaya, kahit na may mga negative impacts, kahit mas okay sa akin na may social media. Ganon. Kahit Paano ako, na natin matatanggal yung social media? Mm-mm. I mean, this will be part of our life na, di ba? Yeah, forever. Kahit ako na hindi botante, 'di ba? Parang involved din ako. May say din ako, ganun, kahit wala naman akong karapatan, 'di ba? Pero may say ako, mas True. may involve ako na mas naiintindihan ko na ngayon, hindi lang sa, 'di ba? Ganun. At saka ang ganda ng social media kasi yun nga, kaya pag may hindi ka naiintindihan, madali na lang Nagkakaroon ka ng knowledge. Pero yun nga, again, lang, patnubay lang, or lang, Ingat. ingat lang. Ingat, Sa mga oo. information na Kapag may narinig tayo or may nakita tayo, huwag nyo agad paniwalaan. I-research nyo. Get Search. your facts Yes. right. True. True. Yeah. And that's it. Wala na kaming masasabi. Hanggang ganun lang yung utak namin dito sa topic. May gusto akong i-question. Wala na. Sige, go! Hindi ko makuha yung Dagdagan. question ko. Take your time. Hindi, for me, question ko lang to. Pag botante kayo, would you rather vote for someone who is famous, or would you rather vote someone who is hindi masyadong famous but you can see na may natutulog talaga siya sa community? Ako, famous or hindi, mas mas may matutulong sa community. Kasi Oo, yun din. meron din namang famous na talagang nakikita mo na may Tumutulong din ginagawa naman. siya, ganon. So, May actions talaga. yeah, so it's not about being famous or hindi famous. Ang sa akin ay magandang plataporma, sincere, at talaga nga naman ang pagmamahal sa bayan ay napatunayan na. At sana iboto niyo ho ako Diba? sa darating na election. Opo, tumatakbo po pala si B as secretary. Secretary, News po. yes. News po ng Qatar. Ako may tanong Sagutin mo for the muna. three of us. Sumagot ka muna. Ano bang tanong? Yes, sabi ko. Ay, ano bang tanong? Anong yes? Mamimili ka nga. Sabi ko din, same lang I din. second Kasi, your motion. kasi, paano pag famous siya tapos tumutulong din naman talaga siya? O di ba? Pwede, depende talaga yun sa nila. Yung platforms nila na alam mong magbe-benefit ka kahit di ka botante. So, di doon tayo. But usually politicians, gumagawa sila ng plataforma during the election, ay yung during the campaign dates, di ba? Pero hindi naman nila gagawa ng lahat. I mean, kaya nga, isa yan sa reason bakit hindi na lang din ako nag-vote. Kasi minsan, habang lumalaki, parang ang dami ko nang naririnig sa mga matatanda na hindi naman nangyari yan. Kaya, yun. Kaya ang tanong ko, kailan tayo magre-register? Sabay-sabay tayo. Ako never na. I will. Kapag nag-for-good na ako sa Pilipinas, I wanna try. I want to exercise my rights. Actually, gusto ko din siya mag-register. Kaso, nung nalaman kong pila, nag-change ako ng mind. Pilahan din pala kasi Pag siya nabigay na nila yung pag-registration. rights ko, ibibigay ko din yung rights nila. Okay. Sa akin kasi, walang kasi sa akin, parang walang nag-guide sa akin kung paano. Tapos hindi rin ako nag-research, ganun. Parang wala akong kasabayan, parang kaya hindi ako, kahit gusto ko. Ganun. Ako na-register ako.
Na-register ako, pero sabi kasi nila, pag 3 consecutive elections na hindi ka nag-vote, ayun Wala na na. yun, automatic vote. Okay. Hindi na pala ako magpaparegister. Isa pa yung sa iisipin ko. Isang reason din kung bakit hindi ako na-motivate na mag-register kasi palipat-lipat kami ng bahay, di ba? Yun din, Nung tumanda na ako, kaya hindi ko alam kung saan ba. Baka ngayon mag-register ako ngayon dito, pero Muntik. doon ako lilipat na sa ibang bahay. Oo nga. Ganon. Pero Diba? ngayon, dahil mayroon naman na silang permanent address si mama, so baka pwedeng mahiram. At doon ako mag-register. Ganon. True. Okay. Yung ngayon pati kakasal ka na, hindi mo na talaga alam kung saan ka titira. Hindi. Decided kami sa Baguio kami titira. Diba lang? Alright. Sa Baguio tayo titira, diba? Di ba? Bakit May naglalakyan mo siya ng mata, Kaya diba? nga, di ba? Hindi, gusto niya sa Sarap. Baguio. Welcome ka naman Unang dito. tondo. Love niya ang Tondo, syempre, at mga tao doon. Pero, mas love niya yung nasa Baguio. Si mama mo. Si mama mo. Si mama ko. Mama ko pala. So yun lang yung may share namin about politics. Yeah. Chatter, sorry sa hindi masyadong energetic na topic na to. Though we still shared a lot of information din naman, di ba? Based on our observations. Based on our observation. At medyo makakatulong din naman sa inyo at magbibigay nilay-nilay sa mga pamumuhay niyo sa Pilipinas. Charot. Yes. True. And ano naman to kahit naman ano yung impact. At isa lang din naman yung gusto natin na impact talaga yung magandang impact sa buhay natin ng mga True. politics, diba? Hindi na tayo mahihirapan. Oo. Kaya vote wisely. In fact, Kaya vote wisely. Yeah. Hindi tapos ng election. Next election ulit. Next election ulit. Vote wisely. Kasi Vote medyo mahirap magsisi na binoto mo to tapos parang mangyayari. Hindi porke inabutan ka ng 500, boboto mo. And wag niyong kakalimutan, if gusto niyong masolusyonan ang problema Lumigaya. niyo, gawin Itulpo. niyong trending. Oo. I-trending niyo. At Trending. dahil dyan, Okay, dahil dyan, wala na kaming masasabi. Goodbye. of course, meron tayong masasabi. At magsisimula ka. Sige. Ang masasabi ko lang dyan, politics are too serious. A matter to be left to the politicians. So, sa politicians na kayo magtanong ng Bala na sila. Yun, nabasa ko yun sa sabi ni ni Uncle Charles. Uncle Okay. mo. Uncle Charles. Sa akin, wala akong codes. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo na you have to be mindful with whatever you are posting in social media, and you have to be mindful and understanding with what you are reading and seeing in social media, because not all things in the social media are true and not all things in the social media are false. So maging matalino. Wag tayong susunga-sunga. Very well said. Maldita, wag tayong susunga-sunga. Okay. So, Pinaparinggan mo ba ako? Charot. natatamaan ka ba? Medyo. Okay. So, maganda na yung sinabi ni A at saka ni sa mga voters at sa mga mamamayang Pilipino. So, ang sasabihin ko ay para sa mga tumatakbong politiko sa Pilipinas. Don't use social media to impress people. Use it to impact people. Mga impacto. Charot. Totoo. Charot lang po. Totoo lang tayo. But yes, Yeah. wag niyo po kaming bula-bulahin, kamay-kamayan kapag eleksyon, pero kapag natapos na wala na ho kayo, hindi na ho kayo makita, hindi na ho kayo maramdaman. Ang gusto po namin ay hindi kayo, kundi yung pagbabago na sinasabi ninyo. True. So sana, Yung tipong binote ka dito sa barangay na to pero hindi ka nakikita sa barangay na to, nandun ka sa kabilang barangay. kabilang bagay. Nakikibingo. Bias. Nakikibingo.
Diba? Exactly. Okay. Okay. So, kahit sana sa mumunti naming impact dito sa podcast na to, sana na naman namin kayo, na-touch naman ang inyong kaisipan. Thinking, yes. Sana tayo din, di ba? Yung Sana tayo isip din. natin. Oy, oo, kasi syempre alam naman namin, minimal lang yung mga share namin. Kung meron kayong mga i-share, syempre open na open ang aming comment section. Well, actually, sa ating tatlo, hindi naman natin pinag-uusapan ng politics. I mean, the two of you, you have your own. I mean, parehas kayo ng views, political views. And I don't have political views. Pero hindi natin pinag-uusapan yun, di ba? Yeah. Because Love you. we don't want to ruin the relationship just because of petty things. Yeah. I think hindi naman maruruin yun dahil marespeto naman tayo sa mga Oo, political di ba? Ay, Hindi, hindi naman tayo masamang mamamayan. So, yun na lang yung ambag namin. Hindi na lang kami nag-uusap ng politics kaya hindi na namin Let's talk. Less Tsaka yung- mistake. Okay. So, Ano, bye! May sinasabi ka pa eh. At saka hindi tayo para personalin kung ano man yung mga views and opinions natin. True. Diba? Syempre parang we tayo, are nagsha-sharean lang tayo na, hindi, ito kasi yung sa akin sa'yo ganyan. Mas natututo tayo sa isa't isa. Pero sa podcast natin, meron tayong mga iba't ibang views and opinions, ganyan. So, parang ako, kapag may hindi ako na-agree, but because you explain it to me, because mas napaintindi mo sa akin with experiences and with yung mga talaga natutunan na niyo, parang na-open yung mind din ko na parang i-consider din yung inyong point of view. Parang gano'n. opinions. Yeah, that's true. Hindi naman tayo close-minded na tao, di ba? Yes, True. open tayo. Open na open. Lalo ka na. Legs. Open-minded hanggang legs. Ay, neklinos ko na siya for 2 years. Wow. Buksan mo ulit. Huwag mo kaming niloloko dito. Oo nga. Beach ka kaya? Gago. Nasa dagat lang ako, hindi ako beach. Oo Nasa nga. dagat. So yon, chatters, maraming salamat. Sana patuloy niyo pa rin kami suportahan. At sana dumami pa kayo nang tayo dumami. Yes. Bye-bye! Dami yan. Bye! Bye. Bye, chatters. Wow. Sa ulitin. Iboto! 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 Wala lang. Tama na. Tama na. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.